Shalom. Shalom, Shalom Jerusalem. Shalom Aleichem. Shalom. The Gospel, Catholic Daily Gospel Reading. The Gospel of today is taken from Matthew chapter 7 verses 21 to 29. Lord to you, Lord. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. When Jesus finished these words, the crowd were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang ebanghelyo ngayon ay medyo mabigat-bigat. Okay. Kasi ito'y paalaala sa atin lahat. Hindi lamang ito'y para sa lahat. Sapagkat sinasabi dito na not everyone or hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, sa panahon ng judgment, ito yung mangyayari, nakakatok tayo sa kaharian ng Panginoon, and then sasabihin na sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, titingnan natin, kasi wirin mo, nakakapagpalaya sila ng demonyo, nakapagpagaling sila ng karamdaman, nagpapahayag sila ng salita ng Diyos. Tapos pagdating ng kamukat-mukat, pagdating ng araw pala, i-disown ka ni Lord, hindi ka kilala. Kasi kalimitan na kapag may mga achievements na sa Panginoon, kung minsan may mga accomplishment na sa Panginoon, lumalaki na yung ulo, nagiging mayabang na. Tapos pagdating ng judgment day, sasabihin ni Lord, hindi kita kilala. So, ito yung paalala sa atin ngayon, kasi hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So itong
itong Matthew 7:21 to 23 ay makikita din natin ito doon sa Matthew 25, di ba? Doon sa Matthew 25, on the judgment day din yun, na on the judgment day din na event yun, na kwento ng Panginoong Jesucristo, na sinasabi niya, "Depart from me, you evildoers, I never knew you." Dinidisown din ng Panginoon, sabi niya dito. Tingnan natin, sabi. Kasi related siya dito sa Gospel of today. So, sabi dito, Matthew 25:31 to 46, sabi nito, "When the Son of Man come in his glory and all the angels with him, he will set up his glorious throne, and all the nations will be assembled before him, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left." Yan. "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me.' Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of those least brothers of mine, you did for me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill and in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or ill, or in prison, and not minister to your needs?' He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not for one of these least ones, you did not do for me.' And this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." So you see, gumagawa ka ng mga himala at kababalaghan, pero when it comes doon sa charity, ay nanineglect mo na. Very religious ka kung titingnan, pero when it comes to charity, ay nakakalimutan mo na. So ito yung isa rin to sa related doon sa gospel ngayon, na pagdating ng paghuhukom, baka sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi tayo to kilala. Diba, mabigat na paalala, hindi lahat. Dapat memorize natin yung paalala sa atin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking Amang nasa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So generally, the will of the will of the Lord is His Word. And part ng kanyang salita, itong nga sinasabi dito sa Matthew 25:31 to 46, na whatever we do to the least of His brethren, you do it unto me. As a matter of fact, kung titingnan din natin doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, pareho din ang sinasabi, na halintulad din doon sa isang halintulad din doon sa Matthew 25:31 to 36, 31 to 46, at sinasabi din doon sa Matthew 7 verse 21. Kaya hindi mo pwede panghawakan na, "Lord, umanib na ako sa iglesyang nakapangalan sa iyo. May pananampalataya na ako, Lord." Hindi mo pwede pangalandakan. Gano'n. Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil." So you see, na
For we must all, lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo para tatanggap ng kaukulang ganti sa mga ginawa natin, mabuti man o masama, nung tayo nabubuhay pa. So, mabigat, di ba? So, hindi natin pwede sabihin, Lord, nanampalataya ako. Inaangkin ko, Panginoon. Chair, good morning po. Inaangkin ko, Panginoon, yung sinabi mo ng iyong mga salita. Sa John 3:16, inaangkin ko yun, na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasi kaya sinugo niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang yung pinanghawakan natin. Hindi natin tinitingnan yung kabuuan ng banal na kasulatan na pagkatapos tayo ay sumampalataya ay dapat gumawa tayo ng kalooban ng Diyos. Hindi pwede na sumampalataya ka lang, Lord, ligtas na ako, Lord. Nakapasok na ako sa iglesyang ipinangalan sa iyo at sumampalataya lang ako ay ligtas na ako. Hindi ganun. Pag sumampalataya tayo ay kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yung sinasabi sa Matthew 7:21. And then yung sa Matthew 25:31-46. So hindi rin natin pwede na piliin lang kung ano lang yung gusto natin na sundin na salita ng Diyos. Hindi pwede na, ito lang yung panghahawakan ko. Dapat ang pagsunod sa kasalita ng Diyos is yung kabuuan ng salita ng Diyos. Hindi pwede na parang ka lang namumulot o nangunguha ka ng bunga ng cherry. Hindi ganun ang banal na kasulatan. So malinaw na sinasabi dito sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad, action word, sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, dito sa Matthew 7:21 is bagsak yung sola fide lang. Sola fide. Faith alone. Walang ganun. Sasampalataya ka, pero susunod ka sa kalooban ng Panginoon. Susunod ka sa kalooban ng Diyos. Dito sabi sa Luke chapter 6 verse 46, buksan niyo po sa Bible. Sabi rito, why do you call me Lord, Lord? Ayan. Ma-relate pa rin natin doon sa reading ngayon. Sabi niya, but not do what I command. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Pero hindi niyo naman sinusunod kung ano ang iniutos ko. Di ba? Yun yung sinasabi. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew 7:21, balik uli doon, na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad, action word, sa kalooban ng aking amang nasa langit. Hindi lamang sinabi doon na sumampalataya, kundi yung mga sumasampalataya lamang. Hindi nagtatapos sa pagsasampalataya. Kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? So yan, malinaw din sa Luke chapter 6 verse 46. Marami din sa atin failed dito. Maraming sinasabi na Panginoon niya ang Panginoon, pero hindi naman ang Panginoon yung nasusunod sa kanyang buhay. Siya pa rin. Pati yung panalangin ng Ama namin, di ba? Nabanggit ko na rin nung nakalipas na araw na parang gusto pa nga natin palitan yung content ng panalangin ng Ama namin. Sundin ang loob ko dito sa lupa, katulad ng sa langit. Parang gusto nating ang Diyos pa mag-adjust sa atin. Diba? Parang gusto natin na, Lord, ikaw ang sumunod sa akin. Ikaw dapat makiayon sa akin, hindi ako. Instead na ikaw yung makiisa sa Panginoon. Diba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay silang bagong nilalang. Nakipag-isa, ikaw yung makipag-isa sa Panginoong Jesucristo, hindi ang Panginoon ang makipag-isa sa iyo. Ibig sabihin, kung makipag-isa tayo sa Panginoon, kung ano yung standard ng Panginoon, yun yung masusunod sa ating buhay. Hindi yung kung ano ang standard natin, yun yung susundin ng Panginoon. Hindi ganun.
Or else, yun nga, sinasabi doon sa Luke 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. Di ba? So yun, paalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo, mabigat yan. Then yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, hindi pwede na sola fide lang, faith alone. As a matter of fact, mga kapatid, dun sa mga nangahawak ng pananampalataya lamang, is walang faith alone na makikita sa Bible. Maliban dun sa aklat ng Roman yata yun. Pero dinagdag lang yun, pero wala doon. Merong faith alone sa Bible, pero yung sa Galatians, nandun sa James chapter 2 verse 24. Tingnan natin ha. Meron doon faith alone, pero hindi sumasang-ayon sa faith alone na pinanghahawakan ninyo. Sabi dito, tingnan mo James 2:24, buksan nyo, may faith alone sa Bible. Pero hindi sumasang-ayon sa kung ano yung pinaninindigan ng mga kapatid natin. Sabi dito see how a person is justified by works and not by faith alone. So may pananampalataya, may faith alone, may word na faith alone sa Bible, but it does not conform with your point of view na sumampalataya ka lang, okay na yan. Hindi ganun. So, reconsider natin ano bang ibig sabihin ng ibang mga passages na binabasa natin. Sabi nga dati na narinig ko doon sa isang convert, si Steve Ray, isa dati siyang matinding baptist siya nung kabataan niya hanggang sa actually nagkaedad siya hanggang sa kapamilya siya. Sabi niya, ang faith is a pregnant word. Pag sinabing faith is a pregnant word, buntis na salita, baga. Bagason, ang faith ay it contains maraming naka-attach na kahulugan pagdating sa Biblia. Hindi pwede na sumampalataya ka, okay na. Kahit tutulog-tulog ka na lang. Hindi ka nagagawa sa kalooban ng Diyos. Diba? So, pagdating ng araw, pag judgment day na, baka i-disown ka ng Panginoon. Doon sa Matthew 7:23, diba? Hindi ko kayo kilala. Lumayo ka sa akin na mga kayong mga mapaggawa ng masama. Malinaw po yun, mga kapatid. So, and then dito ang karugtong ng Matthew 7 verse 24 ay kapag daw tayo nakikinig sa salita ng Diyos is para tayong at tumutupad dito ay para tayong mga taong 7 verse 24, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on a rock. So kapag nakikinig pala tayo at tinutupad ang mga ito is para tayong nagtayo ng ating bahay sa ibabaw ng bato. So ganun. Pero kung pinakinggan na natin ang karugtong dito, and everyone who listens to this word of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. You see? May movie ako dati na napanood Meron siyang kubo na ipinagawa doon sa gitna ng ilog. So since na ang tagal na kasi hindi bumabaha, nakakapagtanim sa doon ng ng mga mais, mga gulay. Pero gitna siya, yung ilog na matagal na kasi hindi binabaha. So nakapagtayo siya doon ng kubo niya. Nung bumaha, talagang completely wala talaga natira. Ito yung sinasabi sa Matthew 7:24, 7:25. Parang ganun. Pero kung pinapakinggan daw natin ito at sinusunod, para tayo nagtayo ng ating sambahayan sa ibabaw ng bato. Yan. At ma-relate din natin ito doon sa simbahan, of course. Natural na may inahaluan natin ng apologetics. Yan. Kaya pagdating doon kaya nga ang Panginoong Kristo, isa siyang matalino. Tinayo niya yung kanyang sambahayan sa bato.
Di ba nung itinatag niya yung kanyang iglesia, sinasabi doon sa Matthew 16, "Upon this rock, I will build my church." So, dito rin sa Matthew 7:24, siya rin nagbigay din siya ng comparison na sa mga taong nakikinig ay parang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, bumaha ng malakas, bumaha. Verse 25, "The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It has been set solidly on rock." So kaya ganun nung tinayo ng Panginoon yung kanyang iglesia, plus itong sinasabi dito sa Matthew 7:24, and then hanggang 25, makikita natin na dumating man yung sakuna sa simbahan, dumating man yung mga pagsubok sa simbahan, na natiling nakatayo ang simbahan. Hindi po siya natalikod. Hindi po siya natalikod. Ang sinasabing natalikod is pinipilit lamang ng mga tao para isiksik nila yung kanilang leader sa Biblia. Para isiksik nila yung leader nila, para bida na restorer daw ang kanilang mga leader. Hindi ganun mga kapatid, katulad dito mga taong ito sa likod ko, ay they are all claiming to be the messenger of God. They are claiming to be na mga sugo ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita. Pero, ang sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 16, "Upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it." Kaya dito rin sa Matthew 7:24, itinayo sa ibabaw ng bato, kaya dumating ang baha, ihip yung malakas na hangin, ay hindi nasira yung sambahayan sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. The same with the church. Kaya hindi po, there is no chance of apostasy. Siyeng sa kakayaan. Yes, good morning. So there is no chance of apostasy mga kapatid. Kasi doon pa lang mismo, kahit doon pa lang mismo sa Old Testament, ay ipinangako na doon. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14. Tingnan natin kung tama-tama yung recollection ko. Sabi rito, 2 Samuel chapter 7 verse 12 to the following, sabi niya, "And when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your ear after you sprung from your loins, and I will make his kingdom firm." I will make his kingdom firm. "Then it is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever." Ito yung prophecy kay King David patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Parang kung titingnan mo, it seems to be he is talking about Solomon, but he is not. Kasi hindi naman naging panghabang panahon yung kingdom ni Solomon. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang gumanap at tumupad dito. So his kingdom is firm and his royal throne firm forever. Kaya hindi nga matalikod. Sa Old Testament pa lang yan mga kapatid. So ngayon, kung ipipilit natin na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon, ay lalabas na parang sinasabi nating sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Samantala sinasabi din sa verse 23, verse 19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Kung anong kanyang sinabi ay gagawin niya. Verse 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang sa ibang salin ginagamit ng iba na ayaw kay Jesus sa ating Panginoon na Diyos. Ang gagamitin nila is yung ang Diyos hindi tao, sabi. Pero ang mas angkop na translation is ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Sabi dito sa Numbers 23 verse 19, sabi niya. Okay, sabi dito God is not man that he should speak falsely. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsalita ng kasinungalingan, nor human that he should change his mind. It is he want to speak and not act, to decree and not fulfill. So you see. So, nangako ang Panginoon ay talagang totoo yun na hindi matatalikod, hindi makapanaig sa Kanya kahit ang kamatayan. Tapos sasabihin mo nalipol,
Hindi parang sinasabi mo na sinungaling ang Panginoon. Hindi siya totoo sa kanyang sinabi. Samantala, doon sa Hebrew chapter 10, verse 23, ang linaw naman doon. Doon sa buksan niyo po sa Bible, sa Hebrew chapter 10, verse 23. I-consider natin doon. Sinungaling ba si Lord? So kapag paniniwalaan mo na natalikod ang iglesia ang itinatag ng Panginoon, ito yung sinasabi mo na sinungaling si Lord at ang leader ko ang nagsasabi ng totoo. Hindi ganun, mga kapatid. Okay, sabi nito, let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope, for he who made the promise is trustworthy. Sapagkat ang siyang nangako sa atin ay trustworthy, ibig sabihin, talagang mapangahawakan kung ano yung sinasabi niya. So you see, so doon pa lang sa Old Testament, ang kingdom ng Panginoon ay magiging firm forever. Mayroon pa doon sa Old Testament. Sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, itong linaw dito mga kapatid. So kung patuloy nating tanggihan na kung patuloy nating sabihin at panghawakan na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon, ay sumasalungat ito sa salita ng Diyos at para nating sinasabing sinungaling ang Panginoon. Anong mas matindi na pagmamahal natin? Sa leader mo o sa pinaka-leader natin ang Panginoong Jesucristo? Sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44. Lapit na mag-alas 6. Lapit na rin ako mag-stop. Sabi rito, in the lifetime, ito basahin sa Bible, in the lifetime, those kings, the God of heaven, will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all this kingdom and put an end to them, and it shall stand forever. Will set up a kingdom that shall never be destroyed. Then, dun sa hulihan, and it shall stand forever. So, yung apostasy theory, there is no chance to it. Kaya yung claim ni Joseph Smith, andito rin si Joseph, ito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim doon sa picture. Si Jesus Christ kasi na picture din nakuha. Pagkali pang 7 si Joseph Smith. Yung claim ni Joseph Smith na na-apostasy and then siya ang restorer, it is false. The same with din sa atin, meron din nag-claim na natalikod din. At siya rin yung restorer or rebuilder is false din. Kasi hindi nga pagpukontra nga sa salita ng Diyos. Daniel chapter 2 verse 44, napaka-clear. Maging yung sa 1 Samuel 7:12 to 13, kanina ang linaw ko doon, mga kapatid. So, kung ipagpatuloy natin na panghawakan yung ganun, hindi talagang lalabas na parang hindi pala totoo yung salita ng Diyos. Nalabas na kasinungalingan pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yun yung relationship doon sa Matthew 7:24, nirelate natin doon sa Matthew 16, na anong ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang iglesia, itinatag niya sa ibabaw ng bato na kahit ang kamatayan ay hindi maaaring makapanay. Yun mga kapatid. So, balik tayo sa Ebanghelyo. Magtatapos na tayo. Sabi rito, so, kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, sa verse 26, sabi rito, pakinggan din natin Sabi niya, and everyone who listens to these words of mine but does not act on them, o pag sabi namin, does not act on them, ibig sabihin, hindi natin sinasabuhay, hindi natin pinaniwalaan, hindi natin ginagawa. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined.
So you see, so kung hindi natin panghawakan, hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos na ating napakinggan, is para tayong mga taong nagtayo ng ating sambahayan sa ibabaw ng buhanginan, na pag bumaha, humangin, wala, completely ruin, walang pundasyon. So yan mga kapatid. And lastly, balikan natin yung verse 21, Matthew 7:21. Sana may memorize natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang sa langit. So shalom, that is by now. May God bless and keep us safe and sound today. In Jesus' name, amen.